Sabi nila, ang Pasko ay panahon ng liwanag, ng buhay, ng mga pagpapala mula sa langit. Ngunit may nakapagsabi na ba sa iyo na ang liwanag ay nagdadala rin ng mga bagay na nakakubli sa kadiliman? Naniniwala ako noon kay Santa Claus. Kaya't nawalan ako ng tulog para hintayin siya sa gabi hanggang sa ang lalaking nakita ko sa bubong walang puting balbas, walang ngiti. Ang mga mata ay namumula na parang nagnininas na uling at matatalas na ngipin na handang kumagat sa aking mga pangarap noong bata pa ako. Ang Pasko para sa ilan ay panahon ng pag-ibig. Ngunit para sa iba ito ay panahon ng mga bagay na hindi dapat banggitin. Isang batang babae ang pumasok sa elevator. Ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw na parang tibok ng puso sa bakanteng bahay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang leeg pumutok sa isang anggulo na hindi maaaring maging tao. At pagkatapos, naiintindihan ko hindi lahat ay nakakalabas ng hotel ng buhay pagkatapos ng holiday. Sinasabi ko sa iyo ang mga kwentong ito, hindi para takutin ka, kundi para ipaalam sa iyo, hindi lahat ng regalo sa ilalim ng puno ay para sa buhay. At kung isang araw makarinig ka ng tunog ng maliliit na yabag sa likod mo, sa gabi ng ika-24, huwag kang lumingon. Huwag kang tumingin. Kasi ngayong Pasko, baka hindi ka mag-isa doon. Ang pangalan ko ay Carding. Noong bata pa ako, naniniwala ako kay Santa Claus higit sa anumang bagay sa mundo. Sinabi sa akin ng aking ina, sumakay siya sa isang sleigh. Hinihila ng lumilipad na reindeer at tuwing bisperas ng Pasko, tahimik na bumababa si Santa sa tsimenya at nag-iwan ng mga regalo sa ilalim ng puno para sa mabubuting bata. Naniwala ako sa aking ina. Naniwala ako ng buong puso ko. At pagkatapos isang gabi, nagpasya ako, makikita ko siya sa aking sariling mga mata. Noong nasa ika-4 na baitang ako, umiinom ako ng kape, napakaraming tumibok ang puso ko. Hindi ako nangahas na matulog. Nakahiga ako sa kama, nagkukunwaring nagbabasa ng comics, pero sa totoo lang sinusubaybayan ko ang oras. Halos hating gabi na. Narinig ko isang ingay sa bubong. Santa! Naisip ko. Tumalon ako, halos tumalon ang puso ko palabas ng dibdib ko. Gumapang ang bata sa pintuan. Tumungo sa madilim na sala. Ang Christmas tree ay kumikislap na may mga ilaw. Walang tao. Walang kampana. Walang bakas. Pero sa ilalim ng puno may regalo. So nasaan siya? Binuksan ng bata ang pinto at lumabas sa malamig na ambon. Madilim ang langit. Biglang, dham! Isa pang ingay mula sa bubong. Tumingala ako at nakita ko siya. Ang bagay na iyon ay hindi Santa. Wala itong bag, hindi ito ngumiti. Ito ay 2 pangil na kumikislap sa dilim.
Umungalang nilalang tumakbo ang bata papasok sa bahay, sinara ang pinto. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ang sabi ko lang, nakatulog ako. Pagkalipas ng mga taon, nalaman ko, Santa wasn't real. It was Mom, Dad, the cutest lie can ever tell, child. Ngunit para sa akin noong gabing iyon, totoo si Santa. Ngunit hindi siya simbolo ng kagalakan, siya ay isang takip para sa isang bagay mas madilim. At mula sa araw na iyon, naunawaan ko ang Pasko ay hindi para sa lahat. Ako si Wilson. Isang assistant o sa halip, isang hired secret keeper sa isang mayamang amo na nakatira sa isang high-end na kondo sa downtown Manila. Kondo sa 28 rear floor. Mga floor-to-ceiling na bintana. High-class ang lifestyle, pero ang mga nangyayari doon parang wala akong nakita. December 2019. Pinadala ako para bumili ng mga gamit para sa Noche Buena, isang party na ginagawa ng amo ko, hindi kasama ang kanyang asawa, kundi kasama ang kanyang may bahay. At hindi lang isa, kundi 3. Noong gabing iyon, bumaba ako sa basement para kunin ang phone ko na naiwan ko sa kotse ko. Nagtagal ang pagsara ng elevator. Tumayo ako roon, nakikinig sa tunog ng sapatos clack 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 papalapit. Nakatingin si E sa hallway, walang tao. Ngunit naroon pa rin ang mga yabag. At pagkatapos, papasok siya. Matangkad. Slim. Naka-red dress. Pero ang ikinasakal ko ay ang paraan ng paglingon niya sa akin. Natigilan ako. Hindi nakapikit ang mga mata niya. Nakatingin siya sa akin, parang matagal na niya akong kilala. Wala siyang sinabi. Diretso lang siyang naglakad palabas ng elevator. Pero kahit naglalakad siya, nakatalikod pa rin ang ulo niya, pinapanood ako hanggang sa sumara ang pinto. Ting! Sarado ang pinto, nahulog si Wilson sa sahig ng elevator, nanginginig. Balik sa kasalukuyan. Naninigarilyo ang amo sa may bintana ng apartment sa ika-28 palapag, madilim ang mga ilaw ng lungsod sa likuran niya. Patay na siya. Sabi ng amo nang hindi lumilingon. Kahapon, sa Taiwan, nabali ang leg. Ginahasa. Sa isang hotel. Tumayo si Wilson. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nasira. At napagtanto ko ang taong nakilala ko sa elevator ay hindi nabuhay. Mula sa araw na yon, palagi na siyang nagpapakita. Sa hallway. Sa salamin, sa CC screen sa kalagitnaan ng gabi. Tuwing naka-high heels, wala akong sinabi. Didn't dare ask. Didn't dare pray. Just observe and endure. Mataas na gusali ng apartment. 28 palapag. Halos 300 apartment.
At naniniwala ako mas maraming kaluluwa ang nakulong dito kaysa sa inaakala natin. May mga kasalanan na walang nakakaalam. May mga lihim na ang mga patay lamang ang nangangahas na sabihin. I don't know what she wanted. Forgiveness, revenge, or just not wanting to be forgotten. Isa lang ang alam kong sigurado, tuwing bisperas ng Pasko, hindi nagsasara ang elevator sa tamang oras. Ako si Mia noong taong iyon, dumating ang Pasko na parang kakaibang panauhin, kumakatok sa pintuan ng bahay na masyadong abala sa mga bayarin at sakit para buksan ang puso nito para tanggapin siya. Maliit na bahay, madilim na ilaw, nagkukwenta ng utang si nanay, naglilinis ng mesa si Mia, sa sulok ay may maliit na lumang plastic na Christmas tree. Ang aking ama ay paralisado dahil sa stroke. Ang aking kapatid na babae ay nangangailangan ng gamot sa hika. Ang matrikula ay napakalaki. Ngunit ang aking ina ay nagpumilit pa rin sa paglalagay ng Christmas tree ngayong taon. Gabi, kumukutitap ang mga ilaw ng Pasko, nag-iisa si Mia sa sala. Sinusuri ko ang mga ilaw nang may nagpahinto sa akin. Sa likod ng Christmas tree may kung ano. Tumingin ito sa akin. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Hindi kumukurap. As if I was the stranger in my own house. Sumisigaw ako, nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pero pagbalik ko kasama ang nanay ko wala. Mula sa araw na iyon nagsimula akong makarinig ng mga tawanan ng mga bata sa kalagitnaan ng gabi. Ang tunog ng maliliit na yabag na dumudula sa tiled floor. At ang mga matang iyon kung minsan ay lumalabas at minsan ay nawawala. Isa pang Pasko sa kapitbahayan, masikip, gaganapin sa labas. Noong oras na yun nandoon si Natoy. Ang lalaking may kapansanan sa pag-isip sa aking kapitbahayan. Kilala siya ng lahat, mahal siya, at tinutukso. Nauutal siya, gumapang, at dinampot ang mga takip ng plastik na bote na parang batang kumukuha ng mga laruan. Nagtawanan ang lahat. Walang pumapansin. Nakaupo si Natoy na naglalaro mag-isa, napapaligiran ng musika, mga ilaw, at walang pakialam na matatanda. Hanggang isang araw namatay siya. Biglaan. Sabi ng mga tao na dulas siya at natamaan ang ulo, walang naghinala. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nabuksan ang libingan dahil sa pinaghihinalaang pagkakamali sa paglilibing at sa loob. Walang nakakaintindi kung bakit. Ang alam lang nila ito ay nakasalansan ng napakataas kaya umabot ng 1 oras bago mailabas ang lahat. Sabi ng aking ina, ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip ay mga bata na nakulong sa mga adultong katawan. At kapag sila ay namatay, dala-dala nila ang pinakamalinis na pagsisisi, ang paglalaro, upang mapansin, upang maalala ang kanilang mga pangalan. At ang bata sa likod ng puno ay maaaring ganyan. Bisperas ng Pasko, nag-iisa si Mia sa sala. Ang puno ay kumikislap na pula at berde. Naupo ako doon. Naghihintay. Tahimik.
hindi tumatakas. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang lumabas. Isang batang lalaki. Madilim na mga mata. Hindi nagsasalita. Yumuko lang siya at naghulog ng takip ng bote sa paanan ko. Hindi ko alam kung sino siya. Pero simula noong araw na iyon, lagi akong naglalagay ng walang laman na bote sa ilalim ng puno. Para sa mga bata na hindi nakakuha ng mga regalo. Ang ilang mga regalo ay para sa mga nakalimutan. Timon yan gi air nan trong ene, nangyari ito noong high school ako. And I swear, wala pa akong nakitang kasing multo ng manikang iyon. Nag-isa ako sa banyo ng mga babae. Umuulan, paputol-putol ang kuryente. Naghuhugas ako ng kamay, nagpupunas ng tissue sa mukha tapos nakita ko. Noong una, akala ko may naglalaro. Pero habang tinitignan ko, mas nakita kong kumikibot ang bibig na iyon. Hindi ito hangin. Kusa itong gumagalaw. Sinubukan kong hindi tumingin. Pero ang pakiramdam na pinagmamasdan hindi mawala. Tapos narinig ko itong tumawa. Mahina. Parang sakal na tawa. Ang mananalaysay ay nakaupo sa kanyang silid, sa tabi ng isang libro ng kulam at tarot. Dati akong nag-aral ng witchcraft para masaya. TikTok videos lang, random spells. Pero simula nang makilala ko ang manika na yon, nagkagulo na ang lahat sa utak ko. Hindi ako makatulog. Sumulat ako sa dingding nang hindi naaalala ang ginawa ko. Nagsimula akong bumuhit ng mga simbolo, hindi sa sarili kong gawa. Paglaon, nabasa ko ang tungkol sa isang matandang alamat sa bayan ng aking ina. Ang mga bagay sa Pasko na nilikha ng mga taong malapit ng mamatay, kung hindi pa tapos ay maaaring kunin ng ibang bagay. Tulad ng aking lolo. Gumawa siya ng mga parol, mga tradisyonal na parol, mula noong bata pa ako. Noong taong iyon, namatay siya nang matapos niya ang kanyang huling parol. Nakasabit ang parol sa harap ng bahay, malambot na kumikinang kahit natanggal ang kable ng kuryente. Sinabi ng nanay ko na walang hahawak nito. Walang nangahas na ibaba ito. Noong bisperas ng Pasko, kumikislap ang mga ilaw sa bahay. Nakita ko siya nakatayo sa ilalim ng puno ng parol. Hindi malinaw, pero napagtanto kong hindi na pareho ang kamay niya. Mahaba ito. Nangunot. Ang kamay niya pero hindi tao. At ang nakasabit sa parol ay hindi tinsel. Ito ay buhok. Tunay na buhok. Itim, basa at amoy malamig na amag. Iniisip ng mga tao na ang mga bagay na walang buhay ay hindi nakakapinsala. Ngunit nakakalimutan nila na ang mga alaala ay maaaring manatili sa anumang bagay, lalo na ang mga nilikha na may pananampalataya, may pag-ibig o may kamatayan. Elf on the Shelf, ang Annabelle doll, ang Dead Book Box, lahat sila ay nagsimula bilang isang laro, isang ritual, o isang tila hindi nakakapinsalang souvenir. At kapag binigyan natin ng pangalan, kwento, paniniwala ang isang bagay na bubuhay ito. Binuksan ng batang babae ang aparador at nakitang muli ang munting Santa Claus, ngayon ay nakahiga sa kanyang tabi. Mas malinaw na pumutok ang kanyang ngiti, ang kanyang mukha ay tila naghihintay. I don't dare throw it away. I don't dare keep it.
Ang alam ko lang hindi ito manika. It's something hiram ang mukha ng Pasko para umira. Sinasabi ng mga tao na ang Pasko ay isang oras para sa muling pagsasama-sama. Ngunit hindi lahat ay may sapat na mga tao upang maupo sa paligid ng mesa. Isang matandang ina, tahimik na naghahanda ng pagkain, na may isang bakanting upuan lamang sa tapat. Sanay na ang nanay ko na kumain ng mag-isa. Pumanaw si tatay 3 taon na ang nakakaraan. Pero kada taon sa ika-negatibo 24, inihahanda pa rin niya ang mesa para sa dalawa, may mga kutsara, chopstick, at laging naglalagay ng baso ng alak sa harap ng bakanteng upuan. Umupo siya, itinaas ang baso. Akala ko noon ay tanda ng hindi pagsang-ayon hanggang noong nakaraang taon, nang hindi ko sinasadyang makita siyang umiti. Mula sa siwang ng pinto, nagsasalita siya, tumatango-tango, tumatawa ng mahina, ngunit ang upuan sa tapat ay walang laman. She's not crazy. She's just meeting someone her heart can't let go. Isang batang babae na nagngangalang Joy, 14 na, nakasuot ng chore dress, nakatayo mag-isa sa madilim na simbahan. Kaibigan ko si Joy. Isang malaanghel na boses. Isang araw, hindi siya nag-practice. Natagpuan nila siya sa kanyang kwarto. Ang kanyang lig ay scarf mula sa kanyang uniforme ng chore. Pero noong bisperas ng Pasko, narinig ko siyang kumakanta. Maliwanag. Mula sa altar. Madilim ang ilaw, umakyat siya sa bakanteng entablado, tumingin sa mga tao, at kumanta sa etyo na hindi naririnig ng iba. That voice wasn't off-key. Not cold. Warm. Parang naghihintay na may kumanta sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi lahat ng espiritu ay nagmumultuhan. Ang iba bumabalik lang para marinig. Sa huling pagkakataon, ang pangunahing tauhan, ang tagapagsalaysay mula sa simula, ay napadpad sa kalye sa malamig at maulan na gabi, patay ang kanyang sasakyan, nawalan ng baterya ang kanyang telepono. Noong gabing iyon, akala ko mamamatay na ako. Nanginginig ako, namamanhid ang aking mga kamay. At pagkatapos ay may dumating. Isang matandang kaibigan, si Junie, ay lumitaw na may dalang jacket at flashlight. Junie, ang aking matalik na kaibigan mula sa middle school, ang isa na dati ay yung laging dumating sa oras. Pareho silang nakahanap ng masisilungan, nakatulog sa isang abandonadong tolda. Nagising ako ng madaling araw. Walang tao sa tabi ko. Ang lumang jacket lang ang totoo. Isang memoryal na larawan ni Junie na namatay sa isang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Patay na si Junie. So sino ang kumuha sa akin? Sino ang nagtaklob sa akin ng jacket noong gabing yon? I don't know. Pero isa lang ang sigurado ko, feelings don't disappear. They just change form. May mga kaluluwang hindi nangangailangan ng misa. Gusto lang nilang maupo sa hapagkainan, tapusin ang isang kanta na hindi pa nila natapos, o gabayan ang isang kaibigan sa madilim na gabi. Ang Pasko ay hindi palaging tungkol sa pagsasama-sama. Minsan, ito ay tungkol sa sandali na ang mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo ay maaaring magkitang muli. Sa huling pagkakataon, isang huling oras, isang huling liwanag.